Amen. And then po sa First Timothy chapter number 5. Now, bigyan ko lang po ng konting context ng pag-usap ng First Timothy chapter 5 para at least maintindihan po ninyo yung gusto ko pong ipakita po sa inyo this afternoon, this morning or itong tanghali pong ito. Now, ang context po ng First Timothy chapter 5 is ito po ay nagpapatungkol sa kung paano tinatrato yung iba't ibang miyembro or iba't ibang grupo ng mga tao sa loob ng simbahan. Now, what you have to understand is si Timothy po ay isang pastor na tinetrain ni Apostle Paul at yung sulat po na yon ay kumbaga parang guideline ni Apostle Paul kay Timothy kung paano niya generally papatakbuhin yung simbahan na pinamumunuan po ni Timothy. And sa kaya nga po sabi niyo po diyan sa verse 1, sabi po doon, rebuke not an elder, but treat him as a father, and the younger man as brethren, the elder woman as mothers, the younger as sister with all purity. So inaspeto niyo yung pastor, yung elder, wag mo daw i-rebuke, pero galangin siya na parang ama. Yung mga batang lalaki, ituring niyo siya na magkakapatid, na parang kapatid niyo sila. Yung mga elder woman as mothers and so on and so forth. Now, it boils down that dun sa First Timothy chapter 5 na actually ang pinag-usapan niya po ay dalawa dun sa grupo po na in-enumerate niya. So in-enumerate niya yung pastor, in-enumerate niya yung younger men, yung mothers at saka yung younger women. Pero pinag-usapan niya in general is yung number one, yung mga balo, yung mga widows. So nagbigay siya doon ng kategorya kung paano or kung kailan dapat isupport ng church yung mga balo na babae, okay? And the reason why is because of the fact na obviously dahil may persecution during those times, na yung mga asawang lalaki madalas namamatay at naiiwan yung mga asawang babae na walang source of income. So dapat alam ni Timothy kung paano susuportahan ng church itong mga tao na to, na mga babae na may mga anak na walang asawa, okay, dahil namatay yung kanilang mga asawa. So yun yung pinag-uusapan niya from verses 3 or verses 3 hanggang verse 16. So binigay niya kung ano yung mga categories and things like that. Now that's not the purpose of the sermon this afternoon, kaya hindi ko po muna pag-uusapan yung verse na yan. Pero yun po yung sinasabi niya. Kung ano yung content yan, ibig sabihin yun dapat yung mga babae na susuportahan ng church. Okay? Now ibig sabihin nun, merong mga miyembro sa loob ng simbahan na inuutos ng Bible na kailangan natin i-support financially. Okay? And the reason why I'm saying this is because what you have to understand is ang church po ay isang organization na kailangan po ng finances para mag-operate kasi meron pong specific na mga tao na inuutos ang Bible na kailangan din silang suportahan. Okay? Eh ang question, saan mo kukunin yung pera? Di syempre dun sa mandate din naman ng Diyos, which is the tithes and the offering. Okay? And here's the thing, okay, sa Verity Baptist, and even ako personally, hindi po ako madalas na nagpe-preach about tithes. I seldom brought it up sa mga preaching, but tithes is a biblical thing. Tinuturo po siya ng Bible, at ang turo po ng Bible is 10%. Okay? Nasa inyo yan kung i-apply ninyo or hindi. Pero ang tinuturo ng Bible is that we should pay the tithes, 10%, wala na pong labis. Ngayon, kung gusto nyo magbigay ng sobra, nasa inyo na yon. Pero hindi po totoo yung sinasabi nila na kailangan nyo magbigay ng first fruits ninyo, na yung unang sweldo ninyo, kailangan buo na ibigay ninyo sa church or something like that. Ang commandment ng Bible is 10% at yun yung gagamitin para masuportahan din naman, number one, yung ministry and yung mga tao na sinasabi ng Bible na kailangan suportahan financially. Now, isa po doon, sabi ng Bible, is syempre yung mga balo. Okay? Now, the second group, sabi ng Bible, is yung mga pastor. Sabi ng verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in word and doctrine. So sabi ng Bible na itong mga pastor na maayos magpatakbo ng kanilang mga iglesia, dapat daw sila ay bigyan ng double honor. Okay? Now, kung titingnan niyo yung context, kasi baka interpret niyo siya, double honor, so dapat mataas yung respeto mo sa pastor. Pero yung context kasi niya is about money, kasi sabi dun sa verse 18, for the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Kung ayaw nyo pong maniwala sa akin, hindi po tayo pupunta doon kasi hindi naman po ito yung pinaka-context o pinag-uusapan ng
pag-usapan po natin yung araw, I just want you to get the context of the chapter, na ito po ay tungkol sa pera, yung verse 18. Pag kin-cross-reference nyo po ito sa 1 Corinthians chapter number 9, yung same verse po na yon na thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, ginamit din po yun ni Apostle Paul patungkol sa kanya, patungkol sa kung paano siya dapat sinusuportahan ng Corinthian church. Okay? Kasi ang context ng kwento na yon is the fact na maraming nag-doubt sa authority ni Apostle Paul sa Corinthians, and ayaw siyang parang hindi sila nagbibigay ng support, and so ang sabi ni Apostle Paul, ako nga talaga hindi naman ako sinusuportahan, pero may karapatan kami actually bilang mga manggagawa ng Diyos na tumanggap ng bayad sa inyo. And he quote the verse na kino-quote din niya dito sa 1 Timothy chapter number 5. Okay, sabi niya doon, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. So verse 19, against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses, them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Then, sabi niya sa verse 22, ito po yung gusto ko pag-usapan natin. Sabi po doon, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other man's sin, keep thyself pure. Now, yung term po dyan, na lay hands, ang ibig sabihin po niyan ay ordination. Okay? Ibig sabihin, ino-ordain or tinatalaga siya, okay, or tinatalaga yung tao na yon sa ministry. Okay? Napunta po kayo ng Acts chapter number 13. Acts chapter number 13, gusto ko lang pong bigyan kayo ng context na ang pag-ordain po or ang pag-appoint ng isang tao para sa gawain ng Diyos ay biblical. Okay? Hindi po ito isang seremonya na okay lang na wag na nating gawin. Okay? Kapag ikaw ay i-appoint sa isang ministry, okay, kailangan na i-ordain ka. At yung pag-ordain po, specifically tinuturo ng Bible na kailangan maglilay hands sa'yo yung mag-ordain sa'yo. Okay? And the reason why this is important is, I don't know kung nakapunta na po kayo sa isang ordination service. And ako honestly, hindi pa po ako naka-attend ng isang ordination service sa Bible Baptist or something like that. Pero ang sabi nila at ang kwento nila sa Bible Baptist is kapag kayo daw i-ordain ng Bible Bap is meron mo ng quiz B. Okay. So, bago ka nila i-ordain, ang gagawin nila sa'yo is pauupuin ka nila sa harap, and may panel of pastors na supposed to be presbytery, okay? Natatanungin ka ng kung ano-ano klaseng doktrina at kung ano yung pinaniniwalaan mo sa certain na doktrina na ganito, ganyan, bago ka nila i-ordain, okay? And yung pag-ordain nila, actually, I don't know kung nag-lay hand sila or something like that. Pero meron akong isang account na sa dati naming church, naging pastor, yung pastor ngayon, pero never ko nakita before siya pastor na inordain siya as in naglay hand suddenly, naglay hand sa kanya yung pastor before. Okay? So, basta nila siyang tinawag na, ito na, simula sa araw na to, si brother ganito, siya na ang pastor ninyo. Okay? Parang ganun yung nangyari. Okay? And what I'm saying is the fact na ang biblical principle is that you are going to choose a person na sa tingin mo ay qualified para mag-lead ng ministry at kailangan sa harap ng congregation, siya ay iyong ililay hands. Okay? Nasa Acts chapter 13 kayo, bigyan ko kayo ng isang event sa Bible kung saan inordain actually si Apostle Paul. Tingnan niyo po sa Acts chapter 13. Look at verse number 1. Sabi po doon, now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon, that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, which were brought up with Herod the Tetrarch and Saul. So ito po mga tao na to, they are considered as leaders ng unang church in Antioch. Okay, so meron pong choices doon, si Barnabas, si Simeon, si Lucius, si Manaen, and si Apostle Paul. Siya po yung Saul po doon sa bandang dulo. And sabi po doon sa verse 2, and they ministered to the Lord and fasted, and the Holy Ghost said, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands, so pansinin niyo po yun, na even
na even though yung banal na espiritu na yung nagsabi sa kanila na itong dalawang to pinili ko, si Barnabas at si Saul, para sa trabaho na gusto kong ipagawa sa kanila. Sabi ng Bible, yung grupo na yon, right, na sinabi, they laid hands kay Barnabas and Saul on them. Then sabi dun sa bandang dulo, they sent them away. So gusto ko po maunawaan ninyo yung process po ng ordination and the first church na obviously dahil wala pa pong Bible at this time, yung Holy Ghost physically, audibly, I believe, na merong vision na pinakita sa kanila at sinabi sa kanila, ihiwalay nyo sa akin si Barnabas at si Saul kasi meron na akong papagawa sa kanila. Okay, now, here's the thing. Okay, hindi po na nangyayari ito sa panahon natin ngayon sa 2025. Okay, hindi po bababa ang banal na espiritu kay Pastor Stocky tapos sasabihin niya, i-ordain mo sa akin si ganito kasi kailangan ko siya sa ganito. Okay, obviously, kailangan nagsiserve ka sa isang local church. And doon makikita kung ikaw ba talaga ay qualified at yung pastor ang magde-decide kung ikaw ba ay qualified at saka siya ang magde-decide kung mag-ordain. Now, we trust that the pastor is filled with the Holy Ghost kaya siya mag-ordain pero ang point ko, hindi po dapat nanggagaling ang ordained leadership sa Bible school. Kasi isa pa yon sa mga problema natin ngayon sa Baptist at sa ibang mga religion na ang ordained leadership, yung mga pastor nanggagaling hindi sa local church, nanggagaling sila sa Bible school. Ang problema, sa Bible school, hindi ka naman nakakapag-serve. Ang ginagawa mo sa Bible school, umuupo ka, nakikinig ka, kaya ang nangyayari, hindi ka naman nagsaserve doon. Paano ko patutunayan na kaya mo mag-serve, kaya mo maglingkod sa gawain ng Diyos, kung hindi ka naman nagsaserve, right? At gusto ko maunawaan pa rin ninyo, at another thing na gusto ko po maunawaan po ninyo rito, is the fact na ang ordination po, okay, ang ordination process ay para po sa isang specific na trabaho. Okay? Brother Chris, ano ibig mong sabihin? Kasi po, mapapansin nyo po ito, meron pong mga pastor na pagkatapos sila maging pastor, ibig sabihin nag-resign na sila, at tawag pa rin nila sa sarili nila pastor. As if na yung pastor is a position na parang pinagpaguran mo na forever po nasa inyo yan. Hindi po yan parang katulad ng engineer na nakapasa ka sa board exam, forever habang buhay kang engineer. Okay? Ang ordination po ng pastor is once na na-ordain ka as pastor, you're a pastor of the specific church as long as ikaw ay naglilingkod on that specific church. Pero kapag lumipat ka na ng congregation or something like that, you have to be ordained again para sa congregation na yun. Kasi ang ordination po ay para lamang po sa isang specific na trabaho. For example, si Pastor Stocky. Bago po siya na ordained as pastor, number one, inordain po muna siya as an evangelist dito sa Pilipinas. Now, Brother Chris, bakit siya inordained as an evangelist? Now, hindi ko po alam yung totoong rason, but if you are going to ask me, ang tingin ko doon is because of the fact na kailangan niya ng authority para makapag-baptize, kasi alangan naman, from time to time, pupunta si Pastor Jimenez dito para mag-baptize, correct? So, it makes sense na i-ordain si Pastor Stocky as evangelist para po makapag-baptize or magkaroon siya ng authority to perform baptism dahil inordain siya as a church leader, inordain siya as evangelist. Pero after na mapatunayan na kaya niya nang mag-handle ng church, hindi naman po basta nag-announce si Pastor Jimenez na sige, 5 years na si Brother Stocky sa Pilipinas, pwede na siya. From now on, ang tawag niyo na sa kanya Pastor Stocky. Hindi naman ganun ang nangyari. Ang nangyari, bumalik si Pastor Stocky sa Amerika, nag-report siya doon, pinakita niya yung mga nagawa niyang achievement dito sa Pilipinas, and Pastor Jimenez ordained him as a pastor of Verity Baptist Church. Okay, now, ng Verity Baptist Church, Manila. Now, ang point ko, again, yun yung specific task na ginawa ni Pastor Stocky, na inordain ni Pastor Jimenez kay Pastor Stocky na maging pastor ng mga churches dito sa Verity Baptist, dito sa Pilipinas. Okay? Meron tayong kapatid sa Poland, si Brother Mateus, inordain siya as evangelist sa Poland. So, kapag siya magiging pastor, ang mangyayari is either babalik siya ulit dito sa Pilipinas or si Pastor Stocky ang pupunta sa Poland para i-ordain siya as a pastor. Kasi ang pag-ordain ay isang bagay na ginagawa mo specifically para sa isang task. Okay? Hindi siya forever na hawak mo yung title na yon. Okay? Now,
ang point ng pag-ordain is because of the fact na pinatunayan mo na worthy ka at pinagkakatiwalaan ka na mag-handle ng isang ministry. Okay? And kaya ko po ito pinapaliwanag sa inyo is because of the fact na ang pag-ordain, again, ginagawa po siya ng ordained leadership. Leader beget leader. Okay, hindi naman po pwedeng si Brother Mark tatayo dito tapos i-ordain niya ako na evangelist. Okay? Hindi mangyayari yun. Bakit? Kasi hindi naman po siya ordained leadership. Okay? So, ibig sabihin, kailangan, para masabi ko legit na leader ka, kailangan yung ordination mo manggagaling sa isang legit din na leader. Okay? Now, the reason why I'm saying that is, syempre, kayo, wala naman kayong pakialam doon dahil hindi naman kayo mag-ordain. Malamang kasi hindi naman kayo ang leader. Pero yung ordination po na yun, I want you to understand, is a culmination, it's a representation na yung church na pinanghahawakan ng pastor na yun is also na nagtitiwala dun sa taong i-ordain. Okay? So, ibig sabihin, yung ordination, though ginagawa siya ng isang pastor or ng isang ordained leader, that is a representation na yung congregation na yun ay nagtitiwala na kaya niyang gawin yung papagawa sa kanya. Sort of like, parang for example, balik tayo sa example ni Brother Mateus, naniniwala kami na nung inordain, naniniwala ako na si Pastor Stocky, tinanong niya karamihan, and I believe na yung representation ng pag-ordain kay Brother Mateus is a representation na yung mga tao sa Verity Baptist Church Manila ay nagtitiwala na kaya ni Brother Mateus mag-start ng church or maging evangelist sa Poland. At here's the thing, maganda yung ginagawa ngayon ni Brother Mateus sa Poland. He's doing a great work sa Poland. So makikita ninyo na it's a representation of the support ng members. Okay? Now ito po yung point ko kasi ang title po ng sermon po natin this afternoon is A Preacher That You Can Support. Kailangan maunawaan po natin ano ba yung mga katangian ng isang preacher. And the reason why I'm saying na preacher, kasi ito po yung tao na nagpapahayag po ng salita ng Diyos sa inyo. Not necessarily na siya ay pastor or evangelist. Kasi for example, ako, hindi naman po ako ordained leadership. Okay, hindi po ako, never pa po ako inordain ni Pastor Stocky, okay, para maging evangelist dito sa Cavite or something like that. Hindi po ako ganun. Okay, pero I have the privilege, I have the opportunity na mag-preach po sa inyo. And here's the thing, tinalaga po ako as church leader. So wala pa po akong kapangyarihan na mag-baptize or something like that kasi hindi pa po ako nasa ganung level. Isa lamang po, kumbaga kung titingnan po ninyo, ang level po natin pareho lang. Nagkataon lang na mas makapal yung mukha ko. Okay? Kasi, okay, ginagamit ko lang yung oportunidad na sabi ni Pastor sa akin, o kaya mo naman pala mag-preach ka na dyan sa Cavite. Okay? So, yun lang po yung akin. Pareho lang tayong status. Okay? Ang akin lang ay ginagamit ko lang yung opportunity na binigay po sa akin para makapagpahayag ng salita ng Diyos. Kaya po yung title is A Preacher That You Can Support. Kasi hindi po lahat ng nagpipreach is pastor or ordained minister. Pero, may mga tao po na nagpipreach at ang gusto po maunawaan ninyo is paano ba kayo pipili ng tao na pag nakita niyo siya sa TV or sa YouTube or something like that, so, dapat ma-identify niyo, ito bang tao na to kailangan, o pwede ko ba siyang suportahan? Pwede ba ako mag-get back sa mensahe na kanyang sinasabi? Ito ba ay tamang tao na dapat kong suportahan? Na gusto ko lang punta po kayo ng Joshua chapter 1. Joshua chapter number 1. Kasi gusto ko pong maunawaan po ninyo, so ano po ang benepisyo? Kasi baka isipin niyo, Brother Chris, member lang naman ako. Wala akong karapatan, or parang baliwala naman ata yung magiging suporta ko sa isang preacher or sa isang preacher or sa isang pastor. Parang baliwala yung suporta na kaya kong ipakita sa kanya. Pero gusto ko po maunawaan ninyo na actually, isa po sa mga role ng church members, ng mga miyembro sa isang simbahan, is the fact na kailangan nilang suportahan yung preacher or yung pastor or kung sino man yung nakatayo behind the pulpit. Because of the fact na yun ang nagbibigay ng lakas sa kanya para makapagpahayag ng salita ng Diyos. Now, gusto ko pong gamitin sa inyo yung example ni Joshua.
Kasi kung papansinin niyo po, yung Joshua chapter 1, ano yung pinaka-famous verse na iisipin niyo kapag every time na pupunta kayo sa Joshua chapter 1? Di ba yung have I not told you be courageous, di ba? Yung term yung Joshua 1:8 actually pag tiningnan niyo yan, hindi ko lang memorize pero sa Joshua chapter 1 sa verse number 8 teka lang, punta lang ako doon para hindi ko ma-misquote. Joshua chapter 1 sa verse number 8, sabi po doon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, that thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Sa verse 9, sabi doon, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So makikita po ninyo dyan, so yun yung pinaka-famous passage sa Joshua chapter 1. And makikita nyo po dyan na in-encourage si Joshua na maging matapang. Okay? Pero pag binasa niyo sa verse 10, ito yung naging benefit ko. Kaya I believe naging matapang si Joshua throughout his leadership sa bayan ng Israel. Sabi ng Bible sa verse 10, and Joshua commanded the officers of the people, saying, pass through the host and command the people, saying, prepare your victuals, for within 3 days ye shall pass over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God giveth you to possess it. And to the Reubenites and to the Gadites and to half tribe of Manasseh spake Joshua, saying, remember the word which Moses, the servant of the Lord, commanded you, saying, the Lord your God hath given you rest, and hath given you this land. Your wives, your little ones, your cattle shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan. But you shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valor and help. And naniniwala po, kaya po ito sinasabi ni Joshua dun sa Reubenites, tsaka sa Gadites, tsaka sa half tribe of Manasseh. Kasi kung titingnan po ninyo, itong dalawat kalahating tribo na po, sila po yung nanghingi ng lupa on the other side of Jordan. Okay, so sabi nila kay Moses, marami kaming baka, mukhang mas maganda to para sa amin, kaysa tumawid pa kami ng kabilang ilog. So pwede bang sa amin na lang to? And ang takot ni Joshua is the fact na dahil ang truce or yung pag-uusap na yon is between the Gadites and the Reubenites, the Gadites, and half of the tribe of Manasseh and Moses, na baka hindi na nila i-honor si Joshua as leader kasi nga hindi naman si Joshua yung kausap nila, right? Pero kaya sinasabi niya yon. Pero pag tinignan niyo po yung sa verse number 16, ito po yung sagot nila, verse 16, and they answered Joshua, saying, all that thou commandest us we will do, and whithersoever thou sendest us we will go, according as we hearkened unto Moses in all things, so will we hearken unto thee. Only the Lord thy God be with thee, as he was with Moses. Whatsoever he be that rebel against thy commandment, and will not hearken unto thy words in all that thou commandest him, he shall be put to death. Only be strong and of a good courage. So pinapakita po doon is nag-verify or nag-assure ng commitment yung mga Reubenites, Gadites, and half the tribe of Manasseh kay Joshua, and I believe that gave Joshua enough courage para po magpatuloy na maging leader ng bayan po ng Israel, and he achieved a lot. So makikita po ninyo na here's the thing, I don't think na binayaran ng mga Reubenites at Gadites at half tribe of Manasseh si Joshua. Okay, what I'm saying is, kahit na sabihin nyo sa akin, brother, please, wala naman akong ibibigay sa yung financial. Here's the thing, I agree, part of pagsusupport ang financial, pero it's not the whole package. Hindi mo, pwede ka mag-support pwede ka magbigay ng pera as a support, pero hindi lang po yun yung buong package na pwede ninyong ibigay. Okay? Like in this story, makikita po natin, hindi sila nagbigay ng pera, pero they gave their support, their service kay Joshua, and I believe na ito po ang naging dahilan kung bakit si Joshua ay naging matagumpay sa kanya pong pamumuno. Napunta po kayo ng Titus chapter 1. Titus chapter number 1. So, ang unang point na gusto ko po ipakita sa inyo is the fact na ang pastor or ang preacher na dapat po ninyong suportahan
ay dapat, number one, biblically qualified ayon sa salita ng Diyos. Okay? Now, again, kung siya po ay isang katulad ko na hindi naman po ako ordained leader or something like that, well, necessarily wala naman talagang direct qualification unless dapat mabuting Kristiyano ka or something like that. Okay? Pero obviously, yung ibang ordained position, meron siyang mga qualifications. And kung susuporta kayo ng pastor or ng preacher, what you have to understand is meron po mga biblical requirements na nilalagay po ang Bible para po sa kanila. Okay? For example, ang pastor, sabi ng Bible sa Titus chapter 1, sabi sa verse number 5, "For this cause left I thee in Crete, that thou shouldest set in orders the things that are wanting, and ordained elders in every city as I had appointed thee." So gusto ko po maunawaan ninyo, kaya ko po pinapakita sa inyo itong passage na to is because of the fact na sa panahon ni Titus, okay, meron na pong pangangailangan para po sa mga pastor na magkaroon sa iba't ibang lugar. Okay, sabi niya doon, sabi ni Paul kay Titus, that thou shouldest set in orders the things that are wanting. Ibig sabihin, meron ng pangangailangan para sa mga magagandang churches nung panahon na yon ni Titus. Okay, at hindi po natin basta-basta po pwedeng sabihin na, o sige, dahil kailangan natin ng church sa ganitong lugar, o ikaw, Brother Joshua, ikaw pumunta ka na doon kahit hindi ka pa ordained or kahit hindi ka pa ready or something like that. Okay? Ang sinasabi po, gusto ko maunawaan nyo is, even though there's a need, hindi po pwede na basta na lang natin baliwalain yung kwalifikasyon na nakapatang po dito sa Bible. Kasi sa context ng Titus, well, kahit na merong pangangailangan sa ibang mga syudad o sa maraming mga syudad, sabi ni Apostle Paul, ito yung mga katangian ng mga pastor or ng mga elders na kailangan mong i-appoint. Sabi sa verse 6, "If any be blameless, the husband of one wife, having faithful children, not accused of riot or unruly. For a bishop must be blameless as the steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine, no striker, not given to filthy lucre, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate." And ito po mga to ay ang qualifications po ng bishop. Now, hindi po natin to iisa-isahin yung araw na to, kasi hindi naman po ito yung scope ng sermon po natin. But I want you to understand na meron po mga necessary na mga bagay na kailangan po ma-meet ang isang tao bago siya maging pastor. Okay? Now, bakit kailangan nyo siyang suportahan? So, Brother Chris, etong listahan pa lang naman na to, mukha ng magaling yung tao. Kasi di ba parang high standard yung magiging blameless, yung magiging not self-willed, not soon angry. Mataas yung standard na yun. In fact, sa verse 9, mas mataas yung standard. Kasi sabi doon, holding fast the faithful word as he had been taught. So, ibig sabihin, dapat mas may alam ka sa Bible. Hindi po pwede na magpapastor ka, okay, pero isang beses lang, or hindi mo pa nga nabasa yung Bible sa... Tapos, alam nyo, it blows my mind na mayroong mga pastor, Frank Godden, okay, for example, Franklin Godden ng Quezon City, natatayo ka sa harap ng pulpito mo, tapos sasabihin mo na huwag na tayo magbasa ng Bible. Total, ako nga, tagal-tagal ko ng pastor, hindi ko pa nabasa yung Bible one time. What in the world? Na meron kang guts para sabihin na pastor ka tapos hindi mo nabasa yung Bible one time? Like, what in the world? Pero, here's the thing, sabi ng Bible, kung magpapastor ka, dapat you hold fast the faithful word as you have been taught. Alam mo, dapat yung Bible mo, at least nabasa mo siya. I mean, here's the thing, our requirement, kung i-quantify natin sa Verity Baptist, is the fact na nabasa mo na ang Bible 10 times. Okay, now kung binata ka, hindi imposible yon. Baka kasi maraming sa 10 times, grabe naman yan. Here's the thing, magbigay ka ng 15 minutes, okay, ng Bible, ng oras mo sa Bible every day, matatapos mo yung Bible ng isang beses. Give or take, okay? Now, here's the thing, isang 15 minutes, kung binata ka, mas marami kang 15 minutes, okay? Mas marami kang bakanting oras sa 15 minutes, imposibleng hindi mo mabasa ang Bible in 10 times, okay? Kung talagang babasahin mo siya, I mean, kung talagang ibibigay mo siya ng panahon, pero kung tamad ka, talagang kahit nabigyan ka ng isang oras, hindi mo babasahin yung Bible, okay?
Now, ano purpose? Bakit kailangan alam mo yung Bible? Sabi doon, that he may be able to, by sound doctrine, both to exhort and to convince the sayers, for there are many unruly and vain talkers and deceivers, especially they of the circumcision. The reason why, bakit kailangan ng pastor na alam niya ang salita ng Diyos, kasi sabi doon, kailangan sa pamamagitan ng mabubuting katuruan, sound doctrine, number one, kailangan niya ma-exhort yung mga kapatiran. Kasi kung ang pastor, malalaman niyo naman po yan sa pastor or sa preacher, kung wala siyang alam sa Bible, kung hindi naman po siya marunong, here's the thing, kasi dati ang sinasabi natin, ang pastor, ang preaching nila, one verse lang, tapos puro kwento, di ba? Natuto na po sila ngayon. Okay, alam yung ginagawa nila, marami na silang verse. Okay, pero binabasa lang nila, hindi nila pinapaliwanag. Okay, kasi hindi naman nila alam kung paano ipaliwanag. Okay, so, here's the thing, kapag maraming ang verse pero binabasa lang at wala kang nakukuha doon sa paliwanag nila, ibig sabihin po, you're not being exhorted. Kasi hindi nila alam yung salita po ng Diyos. Okay? Kasi yung trabaho nila mag-exhort. Mag-exhort sa pamamagitan po ng salita po ng Diyos, hindi po sa pamamagitan ng kwento nila or something like that, okay? Kasi pwede mo naman gawin yun kahit wala salita ng Diyos. Pero sabi ng Bible, you have to hold fast the faithful word so that by sound doctrine, makapag-exhort ka. And number 2, sabi doon to convince the gainsayers. Para makonvince mo daw itong mga tao na ayaw maniwala, na nangungutya sa salita ng Diyos, para ikaw mismo kaya mo patunayan from the Bible kung ano yung tama at mapahiya mo sila or makumbinsi mo sila at least. Now, here's the thing. Kaya kung gusto ko ito pakita po sa inyong part po na ito is because of the fact na gusto ko po maunawaan ninyo na importante po yung suporta ng miyembro, especially dun sa last part na sabi ng Bible, you have to convince the gainsayers. Alam niyo po kung bakit? Kasi kahit nagaano katama or gaano man ka-biblical or gaano man ka-Bible-based ang preaching, kung walang tao na susuporta doon sa nagpipreach, and again, I'm saying even though pastor man yan, evangelist, okay, deacon man yan, or ordinary men na magpipreach, kung kahit gaano ka Bible-based or ka-biblical ang kanyang mensahe, kung walang taong susuporta sa kanya, ang tingin pa rin ng mga gainsayer dyan, walang kwenta. Bakit? Wala naman nakikinig sa iyo eh. Right? Kaya po importante na bilang mga members ng church na kapag kayo merong tao na susuportahan, suportahan nyo na yung qualified, suportahan nyo na yung marunong mag-preach, suportahan nyo na may alam sa Bible because of the fact na kung hindi nyo siya susuportahan, wala pong mangyayari kahit na siya ay mag-preach ng magandang sermon patungkol sa Bible, wala namang makikinig eh. Right? So, it's important yung suportahan po natin siya. I mean, here's the thing. Think about yung mga sikat na pastor. Kahit, isipin nyo yun. Kasi ako po as a preacher, okay, and I'm not saying na sobrang galing ko or something like that. What I'm saying is, kapag pinanood ko tong mga fake na pastor na to, okay, I mean, like, what in the world? Mas magaling pa ako mag-preach, okay? Pero pag tinignan mo yung views nila sa YouTube, 1,200 views, 3,000 views, di ba? Parang yung mga sermon nila, here's the thing, Peter Tanchi. Okay? Hindi naman siya pag-ano. Okay, alam ko, mayaman siya or something like that. Pero here's the thing, mas dynamic naman siguro mag-preach kaysa kay Peter Tanchi. Right? Pero tingnan mo yung preaching niya. 100 view, 1,000 view, 100,000 views, something like that. Preaching ko, 66 views lang or something like that. Diba? So, kahit na gaano kagaling yung preacher, okay, hindi ka pa rin paniniwala. Kasi, tingnan mo naman yung views mo sa YouTube. And I'm not saying doon lang dapat natin ibase yung katotohanan. But what I'm saying is, para makumbinsin natin yung mga gainsayers, kailangan kayo mismo na nagsusuporta, kayo mismo na mga member, dapat pinaniniwalaan ninyo na yung mensahe ng preacher, totoo, na Bible-based, na kayo mismo na nakukonvince na ito yung totoo, hindi yung Peter Tanchi na yan or something like that, okay? Kasi, importante yun, importante na suportahan yung man of God na qualified. Now, hindi ko alam kung unqualified na maging pastor si Peter Tanchi or something like that, dahil hindi ko naman alam ang background niya. Alam ko na false prophet siya kasi nagpe-preach siya na repent of your sins, so that makes him unqualified sa tingin ko. But what I'm saying is, kailangan suportahan natin yung mga tao na biblically qualified, na alam natin biblically qualified. Okay? Like for example, sa pastor.
Kasi di ba maraming mga pastor, maraming mga tao meron ng YouTube channel. Okay, itong mga, especially itong mga apologists ng mga ibang reliyon, like si Mr. Catholic sa YouTube. Pag tinignan mo siya, napakarami niyang views sa YouTube. Itong mga vloggers na to, pero wala naman silang ordination. So, ang nangyayari, magde-debunk sila, tapos yung verse, even yung verses na gagamitin nila, hindi mo maintindihan kung paano nila naunawaan na gano'n yung sinasabi nila. I mean, hindi naman yung sinasabi ng verse, tapos yung papaliwanag mo, di ba? Bigyan ko ng example, si Sister Eli Soriano, di ba? Meron siyang video sa YouTube na dinidebunk niya yung once save, always save. Tapos pumunta siya sa 1 Corinthians chapter 15. And intentionally, iniwan niya yung part doon sa verse sa 1 Corinthians chapter 15 na sinasabi niya by believing lang yung salvation or yung gospel. Kasi gusto niya i-highlight doon na parang meron pa daw kailangan gawin. So yung paniniwala mo daw hindi daw siya enough or something like that. Pero pero tingnan niyo sinong masikat. Pastor Stocky or Eli Soriano, right? I mean, bakit ganoon? Right? Kasi marami mga tao, ang sinusuportahan nila is yung mga tao na hindi naman qualified. I mean, nakita nyo na ba yung ordination video ni Sister Eli Soriano? Di ba? Hindi nga yata ordained yun eh. Actually, ang kwento di ko alam, hindi ko verified, pero ang kwento, nagaklas lang yan mula sa Iglesia ni Cristo, kaya natayo siya ng sarili niyang church. Yun ba yung gusto niyong suportahan? Na rebelde? Ito po ay ng 1 Timothy chapter 3. 1 Timothy chapter 3. Hindi lang pastor ang may mga qualifications. Even deacons. Sa 1 Timothy chapter 3, sabi po sa verse 8, likewise must the deacons be grave, not double-tongued, not given to much wine, not greedy to filthy lucre, holding the mystery of the faith in a pure conscience, and let this also first be proved, and let them use the office of a deacon being found blameless. Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things. Let the deacon be the husband of one wife, ruling their children and their own house as well. For they that have used the office of the deacon will purchase to themselves a good degree and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. So, qualifications po. Kung mapapansin niyo yung deacon, almost similar ng pastor. Tayo ng Acts 6. Pero doon, ang gusto ko mo makita po ninyo yung part ng verse po sa qualifications ng deacon is yung bandang dulo nung sinabi niya na for they that have used the office of the deacon well purchased to themselves a good degree and great boldness. Kasi gusto ko po manawaan nyo yung boldness. Usually, alam nyo po yun, nag-start po yan sa preaching din po, sa dami din po na nakikinig sa preaching. Alam niyo kapag nagsimula po kayo mag-preach, I mean syempre kayo, hindi ko alam kasi kung meron dito may desire na magpastor or mag-preach ng sermon. Pero ako pa naniniwala ako actually, I believe na all men should be prophets, as sabi nga ni Moses. Na at least dapat kung regular member ka, okay, at least, isa sa mga ultimate goals mo sa buhay pananampalataya mo is to preach a sermon. Hindi ko sinasabing magiging preacher ka na katulad ko na every once a month or every so often nagpe-preach. But what I'm saying is that at least sa buong buhay mo na Kristiyano ka, dapat ang career highlight mo, so to speak, kung meron mang ganun sa pananampalataya mo, is the fact na nakapag-preach ka ng isang sermon. Okay? So, yun dapat yung maging goal ninyong mga tao, mga lalaki, na hindi mga tao, kasi yung mga babae talaga hindi mo pwede mag-preach sa pulpito yan. But what I'm saying is, kung kayo lalaki, dapat ang ultimate goal ninyo, apart from preaching the gospel, is the fact na makapag-preach kayo at least once in your lifetime. Okay? I think that's a reasonable goal. Pero syempre, hindi naman lahat kasi gusto mag-preach. And kayo, nasa tingin ninyo, Brother Chris, hindi ko kaya mag-preach kasi napakadaming tao na nakatingin sa akin. So parang di ba yung mindset ninyo parang ang tawag dito, yung mindset ninyo parang mas maraming tao mas nakakahiya. Tama? Oh, yun ang gusto ninyo, di ba? Pero kapag seasoned preacher ka na, tanongin niyo si Pastor Saki, and I agree with this. Okay? Mas konti ang tao, mas mahirap mag-preach. Pag sanay ka na magsalita sa harap, okay, pag sanay ka na mag-preach, okay, mas konti ang tao, mas mahirap mag-preach.
Okay? Kayo, pag bagong preacher, I agree, pag bagong preacher, mas maraming tao, mas kakabahan kayo. Okay? Pero pag sanay ka na sa kabo mo, okay, kapag mas konti yung tao, mas konti yung kakausapin mo, okay, mas mahirap po mag-preach. Alam niyo kung bakit? Kasi yung amen po ninyo nakaka-encourage. Yun po yung nagbibigay ng boldness sa preacher na mag-preach siya, na maging dynamic siya, kasi alam niya na may nakikinig, may nag-a-agree sa kanya. Okay? Imagine niyo kung isang stadium yung kausap mo tapos wala man lang nag-i-amen sa'yo, parang isip mo, ano pa pinag-iisipin itong mga tao na to? Nag-a-agree ba to sa akin? Itong mga talagang mga to? Yun yung nasa back of the mind namin mga preachers kapag, for example, konti lang yung tao. I mean, kapag seasoned ka na, kapag, sanay ka na nag-preach. Okay? Kaya kapag titingnan ninyo, ako usually pag may guest speaker tayo, ini-encourage ko kayo na umattend ng service, specifically for that specific service. Kasi alam ko na kapag seasoned preacher siya, mahirap po mag-preach ng kukonti lang ang tao. Okay? Kaya, importante po yung boldness na yung boldness po ng preacher, importante po doon, kasama po doon yun sa support ninyo. Yung pagpunta po ninyo dito is isang encouragement po. Totoo po yun po, sinasabi po namin na nagpapasalamat kami kasi nakapunta po kayo rito. It's because of the fact na mahirap po kasi mag-preach kapag seasoned preacher ka na isa lang. Imagine mo si Zeki lang tsaka si PB. Di ba ganito dapat, di ba parang ang hirap naman nun? Di ba na dalawang bata lang yung kausap mo diyan, parang ang hirap na. Sa akin nahirap, I mean personally po, mahirap po talagang gawin yun kapag kayo. One time nangyari po yan nung nasa Bicol yung karamihan. Ang ini-expect ko lang mga 10 lang siguro yung a-attend sa midweek service kasi yung karamihan nasa Bicol. So medyo mahirap po mag-preach kapag pero hindi naman nangyari. I mean parang konti pa rin sila with the regular, pero medyo mahirap po talaga mag-preach kapag konti lang. Pag kayo dito, konti lang tayo dito. Hindi ko alam kung napapansin niyo, pero mahirap po mag-preach kapag konti lang po tayo. Okay. Punta kayo ng Acts 6. Nasa Acts 6 na po ba yun? Acts chapter 6. Okay. So, merong qualification sa pastor, may qualification sa deacon. Even for an evangelist, may qualification po. Now, sa Acts 6, makikita po natin yung 7 deacons. And sabi po dun sa verse number 1, Acts 6 verse 1, and in those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministration. Then the 12, ito po yung mga 12 apostles, called the multitude of the disciples unto them, and said, It is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, took ye out among you 7 men of honest report. Ito po yung qualifications. Honest report, full of the Holy Ghost and wisdom, whom we may appoint over this business. So ito po yung original deacons ng first church po sa Jerusalem. Pero gusto ko po maunawaan nyo, kaya ko po siya sinasabi sa inyo na these are qualifications of an evangelist, kasi doon po sa verse number 5, if you would look sa verse number 5, nilista po dyan yung 7. Sabi po doon, and the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, the proselyte of Antioch. And makikita nyo po doon kasama si Philip. Sa later book ng Acts 26 or something like that, makikita nyo po, ang tawag na po sa kanya ay hindi po Philip the deacon. Okay, tawag po sa kanya ay Philip the evangelist. Okay, so I believe na apart dun sa 1 Timothy chapter 3 na qualifications ng deacon, specifically for an evangelist, kasi pwede naman ikaw maging evangelist nang wala kang asawa. Okay, or wala kang anak or something like that. Okay, pero obviously, sa akin, ang tingin ko, if you're going to be an evangelist of a church, okay, at least dapat, kasi parang yun yung training ground mo papunta into pastor. Na kaya ka nag-lead ng church as an evangelist because of the fact, eventually, you will be the pastor, hopefully, pero hindi pa naman sigurado yun. Kumbaga parang 85%, may 15% pa rin hindi sigurado na ikaw yung magiging pastor or something like that. So, hindi ka rin naman pwedeng magpakakampante na, ako na, porket ako evangelist dito, ako na magiging pastor, hindi po ganun yun. Okay, there are times na nagbabago po yun, and again, you still have to meet the qualifications of a pastor. Okay, pero gusto ko pong unawaan ninyo, pag magiging evangelist ka, you have to be full of the Holy Ghost, you have to have an honest report, and so on. Okay, so may qualification po.
Okay? At gusto ko maunawaan ninyo, kung kayo po ay pipili ng isang pastor or isang preacher or isang sikat na tao, so to speak, na kailangan nyo, na susuportahan ninyo, especially in terms of preaching the Word of God, what you have to understand is, kailangan po, number one, siguraduhin nyo muna qualified ba yan. Okay? Yan ba ay biblically na merong bang church? And here's the thing, dapat po ganun. Dapat importante na malaman niyo meron bang church na magsasabi na itong taong to ay qualified. Hindi po Bible school kasi Bible school automatic yan pagkatapos mo ng 4 years pastor ka kasi graduate ka ng Bible school. Okay? Hindi po yun sinasabi ko. Sinasabi ko meron bang church na magpapatunay na itong tao na to na nagpe-preach ay totoo sa na-qualified. Okay? Hindi lang yung sinasabi niya na ako qualified ako. Kasi madali lang naman yun madaling magbuhat ng bangko. Okay, but qualified ba siya? Nasa Acts 6 po, punta ko lang Acts 20. Acts chapter 20. So, una, qualified po ba yung susuportahan yung pastor? Pero pangalawa, dapat po, nagpipreach siya ng entire Word of God. Hindi lang po siya basta nagpipreach po siya ng buong counsel of God. Tingnan niyo po sa Acts 20, ito po si Apostle Paul. Look at verse number 27. Sabi niya, "For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Take heed therefore unto yourselves and to the flock, and to all the flock which over the which the Holy Ghost had made you overseers, to feed the church of God, which He had purchased with His own blood." So sabi ni Apostle Paul na siya, hindi po siya nahihiya. Kasi isa sa mga reasons kung bakit hindi siya nahihiya is because of the fact na siya po ay pinahayag niya yung salita ng Diyos, yung buong konseho ng salita ng Diyos sa mga tao pong ito na kanya pong tinuturuan. I think this is in Philippians, yung mga Church of Philippians po, na tinuruan niya itong mga tao na to. Okay? Punta po ng 2 Timothy chapter 4. So, isa sa mga purposes para po siya maging credible is the fact na kailangan tinuturo mo yung buong counsel ng Diyos sa'yo. In fact, command po ito sa Bible. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 4, sabi sa verse number 2, sabi po ng preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine, for the time will come that when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Now, ang command ng Bible is the fact kay Timothy, again, sabi niya po, this is the second letter of Paul to Timothy, na si Timothy, ang kailangan niyang gawin is to preach the word. Ipahayag niya yung buong salita, and even sabi niya, be it instant in season, even kapag ito ay napapanahon, or even hindi ito napapanahon. Ibig sabihin, kahit na ito ay issue na pinag-uusapan sa sosyedad or sa society ninyo, or whether is itong bagay na ayaw pag-usapan ng maraming mga tao, kailangan ipahayag po ito ng isang pastor or ng isang preacher. Sabi niya, kailangan po mag-reprove, kailangan mag-rebuke, kailangan mag-exhort. Papansin niyo yung tatlong terms po na ginamit niya doon, reprove, rebuke, exhort. Isa lang po doon yung positive, exhort. Pero yung reprove and yung rebuke, dapat po mas marami. Ibig sabihin, I believe this is the reason why marami pong kapag tinignan niyo yung mga false prophet, mas marami silang supporters. It's because of the fact na maraming mga tao ayaw makapakinig ng negative. Di ba? Kapag nakakita ka ng negative sa napaka-negative na balaga dyan, di ba? Nagagalit sila. Ayaw nila ba pakapakapit. Pero ang trabaho po actually ng preacher, kung tama yung ginagawang trabaho ng preacher, dapat nagsasalita po siya patungkol sa mga bagay na negative. Rebuke, reprove. Kasi kung positive din, bakit mo pa kailangan i-critique? I mean, ano pa ba ang ituturo mo sa isang bagay na alam na ng maraming mga tao na positive? Kaya nga minsan parang sa akin it doesn't make any sense kapag for example yung mga false prophet nagso-soul winning sila. Tapos sasabihin lang nila sa mga tao kailangan mo magsisi ng kasalanan mo. I mean, di ba kahit naman Katoliko, alam nila na kailangan mo magsisi ng kasalanan para pumunta ka ng langit.
So, bakit mo pa kailangan pumunta? Kaya nga po, very noble yung prinsipyo yung pinapahayag natin na kailangan mo manampalataya lang at huwag magsisi gumawa ng mabuti or something like that para pumunta ng langit because of the fact na yun ang dapat na kailangan mong gawin para pumunta ng langit. Right? Kasi yun yung unpopular. Right? Yun yung hindi dalas pinag-usap. Or yung even yung mga issues like for example, yung mga bakla at tomboy. Okay, ano bang novel doon sa bakla at tomboy? Lagi mo naman silang nakikita. Oo, pero wala naman nagsasabi na dapat worthy sila ng death penalty. Okay? I mean, sasabihin nila sa bakla, hindi, ano ka, mahal ka ng Diyos. O, mahal ka ng Diyos dati. Okay? Pero ayaw mo na sa Diyos. I mean, bakit mo sasabihan yung isang tao na ayaw nga, I mean, the Bible says galit sila sa Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi mahal ka ng Diyos. Anong tingin mo sa Diyos? Sumusunod, ano, parang stalker na gano'n, na kapag, na kahit na busted din mo, susunod pa rin at susunod sa'yo? Di ba? Hindi naman gano'n ang Diyos eh. Ang Diyos, kung ayaw mo sa Kanya, di ayaw niya rin sa'yo. Bahala ka masunog sa impyerno, problema mo yun. Right? And I'm not saying na walang mercy o walang awa ang Diyos, but what I'm saying is hindi po ganoon yung pinoportray nila sa tao, ng mga tao patungkol sa Diyos. Kasi ang akala nila sa Diyos puro mercy lang. Eh, ang problema, hindi na po ganoon dapat ang pinag-uusapan natin. Kasi lumalaki po yung issue patungkol sa mga bakla at tomboy. At wala pong nagsasabi, I mean, at least sa mainstream media, na ang karapatang pag-usap po sa kanila is death penalty. Na dapat, kung ikaw ay nahuhuli na gumagawa ng kasalanan na yon, dapat automatic arrestuhin ka at dapat ang parusa na dapat na ipataw sa iyo ay kamatayan. Okay? So yung po yung tinuturo ba? Bakit siya novel? Bakit siya unpopular? Eh kasi hindi daw po yung pinag-uusapan ng maraming mga tao. It's not something na kailangan, or for example, ganito na lang. Okay, bakit na kung ikaw, for example, fornication, di ba? Bakit napakadami sa Pilipinas na nagfo-fornicate? Bakit? Eh kasi po, hindi naman pinapahayag na kapag ikaw fornicator, okay, na mas malala ka pa sa prostitute. And here's the thing, marami pong magagalit sa akin kapag sinabi ko na kapag ikaw na sumisiping ka sa isang tao na hindi mo naman asawa, mas malala ka pa sa prostitute. I mean, bakit? Eh kasi yung prostitute, ginagawa niya yung para sa pera. At least yung pinagkakakitaan niya. Eh ikaw, pumupunta kayo sa kung saan man kayo pumupunta, ginagawa niyo yung bagay na hindi niyo dapat ginagawa, na wala naman kayong relasyon dahil hindi naman kayo mag-asawa, tapos hindi ka pa kumita ng pera. Like, what in the world? Pero hindi kasi yun yung pinapahayag ng maraming mga tao ngayon. So, I mean, pero tingnan mo yung mga tao na hindi nagpapahayag nung mensahe na yon, sila pa yung maraming views. Sila pa yung sinusuportahan ng mga tao. Bakit? Kasi hindi po yun yung normal. Punta ko ng Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. O katulad yan, maingay sila. O di ba? Nakaka-distract po kapag mag-preach ng what I mean is, kapag distracting po minsan kapag nag-preach. So, talaga pong kailangan po ng support ninyo kapag may tao nag-preach po dito. Isaiah chapter 30 verse 8, sabi po dun, go now go, write it before them in a table and note it in a book, that they may be for a time to come, forever and ever, that this is a rebellious people, lying children that will not hear the law of the Lord, which say to the seers, see not, and to the prophets, prophesy not unto us right things, speak unto us smooth things, prophesy deceit. Ito po yung generation na pinaniniwala na kinabibilangan po natin ngayon, kung saan ang mga tao, ang gusto na lang nila mapakinggan ay yung mga bagay na mabilis makapakinggan sa salita nila. I mean, tingnan ninyo ang regular na Baptist church every Sunday. Ano ang mensahe na lang nila? Okay? Hindi naman sa pag-aano, pero ang mensahe nila kung hindi po salvation tungkol po sa pera. Bakit? Kasi yun po ang hindi nakaka-offend. Alam niyo kung bakit hindi nakaka-offend ang mensahe patungkol sa pera? Kasi madali lang ibigay yung pera. Di ba? Kapag nag-preach ka na kailangan, God loveth the cheerful giver, na basta magbigay ka lang ng pera, okay ka na. Here's the thing, kahit na magbigay
magbibigay ka ng pera kung hindi ka nagsosoul winning, God still hates you or God still angry with you kasi hindi mo naman ginagawa yung pinakautos niya na mag-soul winning. Hindi naman yun, I get it. Importante ang tithes dahil yun ang magiging pera ng organization ng church. Pero kung magbibigay ka ng pera, hindi yun po yun ang pinaka-primary. Kaya tingnan ninyo, ano nangyayari sa mga miyembro ng mga Baptist churches ngayon? Ano ang focus nila? Magtrabaho. Bakit sila kailangan magtrabaho? Kasi ang hinihingi sa kanila ng pastor, pera. Tithes. Di ba? Yun ang preaching eh. Kailangan mo magbigay ng tithes. So ikaw, dahil yun ang tingin mong tama, ang nangyayari sa'yo, mas gusto mo nilang magtrabaho kaysa magsimba, kasi kailangan mo magbigay dun sa pastor. Sa atin itong hinihingi ko sa inyo, oras yun. Okay, di ba? At least umattend kayo. Magpakita kayo sa church, mag-soul winning kayo. Hindi pa ako nagpe-preach ng tithes. Hindi dahil ayoko mag-preach ng tithes, kundi kasi actually list yun sa mga considerations natin. Kasi ang kailangan natin dito ngayon sa church, hindi po pera. Ang kailangan po natin dito sa church is the fact na tayo mga Kristiyano dito sa Cavite magkaisa, mag-soul winning, makinig ng salita ng Diyos, and at least gawa tayo ng difference sa ibang mga Baptist church. Right? Pero hindi naman yung mensahe ng karamihan ng mga Baptist ngayon. Ang mensahe na lang nila is the fact na, sige, kung hindi ka pa saved, kailangan mo mag-repent of your sins, which is mali. Okay? Or, mag-tithes ka, which is, again, mali ulit, kasi because of the fact, pero yun yung gusto nila mapakinggan. Yun yung gusto mapakinggan ng mga tao. Punta kayo Jeremiah 26. Jeremiah chapter 26. Even in the Old Testament, inutos po ng Diyos sa kanyang mga propeta na kailangan po nilang ipahayag lahat ng salita na ibibigay po sa kanila ng Diyos. Sabi ng Bible sa Jeremiah 26 verse 1, in the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, came this word from the Lord, saying, thus saith the Lord, stand in the court of the Lord's house and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the Lord's house, all the words that I command thee to speak unto them. And tingnan nyo sabi ng Bible, diminish not a word. So, sabi ng Bible na kung ikaw, Jeremiah, ito trabaho mo. Pumunta ka sa simbahan, kailangan magpahayag ka para doon sa mga tao na magsasamba sa bahay ng Diyos. At sabi niya, sasabihin mo lahat ng mga bagay na dapat kong sabihin sa'yo, pero wala kang tatanggalin ni isa. And here's the thing, wala kang excuse, pastor, ngayon, sa mga Baptist pastors ngayon, wala kayong excuse para hindi i-preach ang lahat ng salita ng Diyos. Kasi hindi lang basta sinabi sa inyo ng Diyos, sinulat niyo pa. So, ano pang excuse ninyo na hindi nyo kailangan i-preach yung salita ng Diyos, sinulat na nga niya, right? So, kung kayo susuporta ng preacher, well, number one, kailangan po na siya ay biblically qualified, but number two, siya po ay kailangan pinapahayag yung entire Word of God. Now, balik po kayo ng 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Nabasa na po natin kanina yung verses 1, 2, and 3. So, hindi ko na po siya babasahin ulit. Pero, ang pangatlong point po na gusto ko pakita po sa inyo is the fact na kailangan po ninyong suportahan. And here's the thing, hindi po ito one or the other. Okay? I mean, kung pipili po, ito po ay checklist. Okay? Na kung susuporta kayo ng pastor or ng preacher or somebody like that or ng church leader, dapat itong mga bagay na to, given po ito. Wala po itong excuse na, teka lang, magaling naman siya mag-preach, pero hindi siya qualified. Okay? Hindi po pwedeng ganun. Magaling ka nga mag-preach, hindi ka naman qualified. Okay? Example, Sauko. Di ba? Actually, hindi ko alam, pero para sa akin, dynamic speaker siya. Sa iba, hindi naman. Pero sa akin, magaling siya mag-preach. Qualified ba siya? Dapat yung ba siya supportan? Hindi. Okay? Yung mga ganon. Okay? So, ito po yung guide list. At ito po yung pangatlo. Gusto ko po maunawaan ninyo na ang susuportahan yung pastor, dapat po nagsusoul winning.
Okay? Kasi doon sa verse 5, remember, ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, na number 1, ang importanteng trabaho mo, na kailangan mong i-preach yung salita ng Diyos. Pero ito yung verse 5, sabi doon, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, isa sa mga kailangan mong trabaho, magpahayag ka ng salita ng Diyos, at the same time, gawin mo yung trabaho ng evangelist. Ano, Brother Chris, ang trabaho ng evangelist? Yung evangelist ay pag-share ng ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo? Magandang balita. Ano yung magandang balita? Na si Jesus Christ, namatay, inilibing, nabuhay na magbuli, binayaran niya yung kasalanan mo, at sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa Kanya, ikaw pupunta ng langit. Kaya siya magandang balita. Okay? So kung ikaw hindi mo pinapahayag yung magandang balita, number 1, hindi ka evangelist. Okay, so sometimes kasi 'di ba may mga Amerikano tawag na sa sarili nila evangelist. Nag-soul winning ka na ba? Hindi pa. 'Di ba? I mean, here's the thing, sa Pilipinas, merong mga misyonaryo, pupunta daw sila ng Thailand. Pupunta ako ng Thailand. Pupunta ako ng Vietnam. Pupunta ako ng Cambodia. Marami nandito sa Cavite. Okay? Mga pastor, napupunta sila ng kung saan mang lugar na napaka-unreceptive, pero hindi mo sila makita mag-soul winning dito sa Cavite. I get it. Hindi naman po ito yung pinaka-receptive na lugar sa Pilipinas. But what I'm saying is, kung hindi ka nga makapag-soul winning dito sa Cavite, anong guarantee na magso-soul winning ka sa Cambodia or sa India or somewhere na hindi mo nga alam kung ano yung lengguwahe, paano sila magsalita doon? Right? Tapos, anong gagawin nila? Hingi pa sila ng suporta sa... Di ba? Yun yung gagawin nila. Pero hindi sila nag-soul winning. I mean, kung magsusuporta po kayo, isa po ito sa Kasi ano sabi tingnan niyo yung bandang dulo ng verse 5, sabi doon, make full proof of thy ministry. Alam niyo ang patunay na ang isang pastor ay magaling is kapag meron po siyang soul winning. Bakit ano ba ang kasi isipin niyo to. Ano ba ang full proof para masabi na, di ba sabi ng Bible, you shall know them by their fruits. So kung hindi ka nagso-soul winning, anong fruit ay ipapakita mo? Right? Wala ka namang fruit na ipapakita na, ako, magaling akong preacher or save ako or something like that. Hindi ako false prophet. Hindi ka naman sa soul winning. So, paano namin malalaman? Walang fruit. Walang fruit inspection na pwede kaming tingnan kasi wala namang soul winning. Right? So, actually, ito po yung isa sa mga pinakamalalaking bagay na kailangan po na kailangan yung tingnan. Kapag susuporta kayo ng isang ministry or ng isang pastor or something like that, kailangan sa soul winning. Kasi here's the thing, marami po mga pastor ngayon, ang sasabihin nila, dahil malaki na ang church nila, sige, ano na kami? Kayo naman! Kami dati, ganito ginagawa namin. Tapos ngayon, kayo naman dapat, parang hindi sila nagsa-soul winning. Pero here's the thing, meron bang such thing na retirement sa pagso-soul winning? I mean, kailan ba yung retirement? Actually, ang retirement po nun pag nasa langit na kayo. Okay? Pero, as of now, okay, wala. Okay? Punta kayo ng 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. Basahin ko po sa inyo sa 1 Thessalonians chapter 2. Sabi po sa verse 1, for yourselves, brethren, know our entrance in unto you, that it was not in vain, but even after that we had suffered before and were shamefully entreated, as you know, at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. Sabi ni Apostle Paul sa Church of Thessalonica, na isa sa mga bagay na siya po ay very known sa kanila is the fact na siya ay nagpe-preach ng gospel. Si Apostle Paul actually is kilala siya as a soul winner, kaya nga siya kaya nga alam natin siya as the greatest evangelist. Pero makikita niyo sa buhay ni Apostle Paul yun. And what I'm saying is, kung kayo po ay magsusupport ng isang pastor, make sure na yung pastor po na yun, or yung preacher po na yun, or somebody na yun, ay nagsusoul winning. Okay? And again, ito po yung pinaka-point, isa po sa mga gusto ko maunawa po ninyo. Paano ninyo malalaman yon kung walang church na nagsasabi, walang grupo ng tao na nagsasabi na itong tao na to nagsusoul winning? Right? Ano sinasabi ko sa inyo? Na importante yung church na nag-ordain dun sa tao na yon. Hindi po pwede na, sikat siya, Amerikano siya, puti, pwede na natin supportahan yan. Hindi nyo nga alam kung sino nag-ordain.
Okay, hindi nyo nga alam kung saan ang galing. Hindi nyo nga alam kung ano yung message ng salvation na pinipreach niya. Nagsosolve winning ba yan? Magaling ba, marunong ba mag-preach yan? Willing ba siya mag-preach ng entire Word of God? Or at least biblically qualified ba siya? Right? Pero last point, and ito yung 4 na points lang naman po, you should support a preacher that loves and cares for your soul. Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 12, we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. So sabi ng Bible na kailangan po nating i-esteem yung mga tao mas matataas po sa atin. Kailangan natin sila supportan. Bakit? For the work's sake. Para mas mapadali po yung trabaho po nila. Now, kasi ang trabaho po ng pastor, punta po kayo ng Ezekiel chapter 34. Ezekiel chapter 34. Kasi ang trabaho po ng pastor is number 1, hindi lang, especially if it's a pastor. Okay? Kasi pwede mong sabihin yon na hindi naman trabaho ng evangelist yan or hindi naman trabaho ng deacon yan. Pero kung pastor ka, isa sa mga mabibigat po na trabaho ng pastor is alagaan yung kawan po ng Diyos. Okay? Kasi makikita natin yung pastor, ang tingin natin, ang pinaka-main objective po niya is mag-preach. And which is, totoo naman po yun. Yung po isa sa mga pinakamalalaki niyang trabaho. Pero apart from that, iniatang din po sa kanya ng Diyos na alagaan po yung kawan po ng Diyos. Now, we have a great shepherd. We have the great shepherd, the Lord Jesus Christ. Pero ang pastor po is basically the under shepherd na gumagalaw in behalf of the Lord Jesus Christ. So, siya po yung nagtitake ng pangangalaga po sa kawan po ng Diyos. And here's the thing. Gusto ko po maunawaan ninyo, tungkol po ito sa kaluluwa po ninyo or dito sa pangangailangan ninyong espiritual. Okay? Kasi, pwede naman yung pastor, bigyan kayo ng something, pero hindi naman siya, hindi siya nagkikare sa inyo spiritually. Kasi para sa akin, ang greatest show ng or yung pinakamalaking pagpapakita ng pastor ng pagmamahal niya para sa kanyang kawan is yung kanyang pagpipreach ng katotohanan. The more na willing yung pastor na mag-preach ng katotohanan, mas makikita ninyo na siya ay mas willing na magmahal ng mga tao because of the fact na ayaw niya sa kasalanan. Okay? And sino ba naman ang may gusto ng kasalanan unless, hindi ka Pero sabi ng Bible sa Hebrews 13 na sa Ezekiel 34 po kayo, sabi ng Bible sa Hebrews 13, obey them that have the rule over you. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, and that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Again, katulad ng sinabi ng 1 Thessalonians chapter 5, na kailangan po natin na i-admonish yung mga rulers po or yung mga nakakataas po sa atin sa pananampalataya because of the fact na trabaho niya pong protektahan po tayo. Pero hindi po actually yun yung nangyayari, right? Kasi ang problema, kung titignan niyo po sa Ezekiel chapter 34, marami po mga pastor, they became lord over their flocks. Especially po sa mga Baptist ngayon, ito na yung turing ng mga tao sa mga pastor ngayon. Nakakala mo, sila yung, alam mo yun yung tipong, pastor, bibili kami ng kotse, ano bang magandang kulay? Diba? Pastor, bibili kami ng bahay, saan ba dapat kami muna? Hindi na po trabaho ng pastor yun, okay? Wala na po pakialam yung pastor ninyo kung bumili kayo ng itim, orange, pula, o puting sasakyan, okay? Okay, kasi, sabi, teka lang, Lord, kami, overseer kami. Oo nga, pero may limitasyon po yung pagiging overseer. Okay? Kasi yung iba po, may bigyan ko kayo ng example, okay? Nung kami po kinasal ng asawa ko po, ni Sister Lisa, kasi, di ba meron kaming trouble nung pastor namin before. Tapos, nung ikakasal na po kami, yung kaibigan po namin, yung mga kaibigan po namin doon sa church na yon, ayaw po papuntahin ng pastor sa kasal namin. Tapos sinasabi niya sa akin, kailangan i-magnify ko yung aking posisyon bilang pastor. Paano mo i-magnify yung posisyon mo kung pagbabawalan mo silang pumunta sa kasal ng kaibigan nila? Right? And they are serving na para bang sila na yung Diyos nung kawan. Teka lang, hindi ka naman Diyos, ikaw yung pastor nung kawan. Okay? Pero maraming mga pastor, yun po yung tingin sa kanila. Tingnan niyo po sa Ezekiel chapter 34 verse 1. Sabi po doon, the Lord
And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Shepherds should not the shepherds feed the flocks? Ye eat the fat, ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed, but ye feed not the flock. So sinasabi ni Apostle ng Diyos kay Ezekiel is the fact na dapat sabihan mo tong mga pastor na to na sila ay kumakain lang patungkol sa kanilang mga kawan. Kasi ito po yung kadalasan na nangyayari. Number one, nagiging silang Diyos. Meron pa po akong pastor na nakita. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan kasi sikat po, congressman sa Manila. Okay? Nakapakinig ako na isang preaching niya. Ang sabi niya, O church, bumili na ako ng hearing aid. Bayaran nyo na lang, regalo nyo na sa akin yun, ha? Like what? Bumili ka ng sige, pagpalagay na natin, nabibingi ka na, kailangan mo ng hearing aid. Pero, bakit ka kailangan bumili agad tapos sabihin mo sa church, o bayaran niyo, regalo niyo na sa akin yun, ha? Teka. Responsibility pa ba namin yung hearing aid mo? I mean, okay lang yun. I'm not saying here's the thing. Kapag may medical expenses ang pastor, hindi po pasamang tumulong ang church. Pero the way na, alam mo yun na parang, sige, pag mamayari na kita, bili mo ako nito, bibili ka rin. Di ba? Alam niyo yun na parang, nagiging na lang pleasing yung pera na binibigay nila sa church. Hindi naman actually kailangan yun, hindi na actually responsibilidad ng church yun. Okay? Here's the thing, sabi po ng 1 Peter chapter 5, huwag na po kayo pumunta doon, punta po kayo ng Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 2, Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, that is Jesus Christ, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ang malinaw po sa Bible na you have to feed the flock. At sabi ng Bible, kailangan mag-oversight ka. Pero kasi sabi, nung binasa, not by constraint. Huwag daw sa pilitan. Yun yung sinasabi ko na okay lang tumulong sa pastor kung nangangailangan siya financial or kung nangangailangan siya medical. Pero yung sasabihin mo na, nabibingin na ako, kailangan ko ng hearing aid, bilhin nyo yan ha, regalo nyo na sa akin yan. Para ba namang, alam mo yun, bakit mo pinipilit yung mga tao na magbigay sa'yo ng hearing aid? Right? Eh, sabi ng Bible, kailangan nga actually willing ka. Alam niyo, dapat nga long suffering yung pastor eh. Kaya nga hindi po madaling maging, that's the reason why I understand na marami pong mga tao ayaw maging pastor. Kasi hindi naman talaga madaling maging trabaho yung pastor. Isa po sa mga pinakamalalaki kong natutunan kay Pastor Stocky is the fact na kahit nagalit ka na, mainit na yung ulo mo, pag binati ka ng member, Hi Pastor, kahit nagalit ka. Right? Bakit? Kasi pastor ka. Hindi ka po pwedeng magalit sa miyembro. Kasi iintindihin mo sila. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Na hindi mo kayang i-express yung sarili mo na galit ka. Kasi di ba tayo yung mga tao, galit tayo, di ba? Pero kung pastor ka, hindi mo naman basta-basta pwedeng gawin yun. Pwede mo gawin sa pulpit yun. I mean, kaya kang siguro binigyan ng kapapatan ng Diyos na sumigaw. Di ba sabi ng Bible, cry aloud, spare not. Siguro part ng Bible, I'm not saying na yun talaga yung reason. I'm just saying, siguro tingin ko kaya pinagbibigyan tayo ng Diyos, pinagbibigyan ng Diyos ang preacher na sumigaw is because out of frustration, kailangan mo minsang sumigaw. But what I'm saying is, kung pagpapastor ka, kailangan unahin mo muna yung kabutihan ng iyong mga miyembro other than yourself. At sadly, hindi po yun yung nangyayari sa karamihan ng mga tao ngayon. Okay? So again, kung kayo po ay susuporta ng pastor, number 1, or ng preacher, number 1, make sure na siya po ay biblically qualified. Siya po ay nagpipreach ng buong salita ng Diyos, the entire Word of God. Nagsusoul winning po siya at meron po siyang pag-aalaga or pagmamahal sa inyo pong kaluluwa. So ang question, Brother Chris, paano ako susuporta? Ano yung mga pwede kong gawin? Well, number 1, pwede kang magbigay ng pera. Okay? Now, ito na po sasabihin ko sa inyo. Okay? And the reason why I'm preaching this is because of the fact na marami na pong instances akong napakinggan ng mga tao na lalapit na, ito si kapatid, magiging siyang misyonaryo, bigyan naman natin siya, suportahan naman natin siya. Tapos ang gagawin po nila, magsusuporta po sila directly doon sa tao. Paulit-ulit ko pong ine-emphasize po ito sa inyo
Na, yung apat na bagay na pinakita ko po sa inyo, hindi po yun basta-basta makikita kung wala pong church na magsasabi na ito ay totoo. Hindi mo pwedeng sabihin na biblically qualified ka kung wala namang church na nagsabi na qualified ka. Hindi mo po pwedeng sabihin na nag-preach ako ng buong salita ng Diyos kung wala namang church na nagsasabi o wala namang church na doon ka nag-preach for a long time na alam nilang kaya mong i-preach at wala kang takot na mag-preach ng kahit na anong subject patungkol sa Bible. Wala namang magsasabi, wala namang makakaalam na nagsosoul winning ka unless alam ng mga miyembro sa loob ng church na soul winner ka talaga. Right? Wala namang tao makakapagsabi na wala namang patunay sa tao na alam mo yun, may pagmamahal siya sa kaluluwa ng isang tao kung hindi naman nakikita yun sa loob ng church. Ay, paano mo makikita yun sa loob ng preaching? Sige nga. Okay, I mean, yeah, I get it. Kapag nagpe-preach ka boldly, probably that's one part. Pero gusto ko maunawaan nyo yung mga services na yung pagmamahal sa kaluluwa, hindi po basta-basta nakikita yun outside. Okay? So, ito po sinasabi, ito na yung point na gusto kong pakita sa inyo. Na kapag kayo po susuporta financially, okay, ipadaan nyo po sa church. Brother Chris, biblical ba yan? Tingnan nyo po Philippians chapter 4 verse 10. But I rejoice in the Lord greatly that now as the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lack opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ which strengtheneth me. At ito po si Apostle Paul, nagpapasalamat po siya para sa mga regalo na natanggap niya. In fact, sabi ng Bible, sabi niya doon, sa verse number 15, sabi po doon, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, but not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, and other of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So, kanino niya nakuha yung mga regalo? Sabi ni Paul, nakuha niya yun kay Epaphroditus. Pero kanino galing? Sa Church of Philippians, of the Philippians. So, ito makikita ko sa inyo, gusto ko makita ninyo, na even Paul, tumanggap siya ng mga donations. Tumanggap siya ng mga regalo. Pero yung regalo na yon, hindi po directly ibinigay kay Paul ng mga members. Ang ginawa nila, pinadaan nila sa church, tapos yung church pinadala sa Epaphroditus, tapos si Epaphroditus nagbigay kay Paul. Okay? So ito po yung gusto ko maunawaan ninyo, para hindi po sayang yung pera ninyo, na hindi po siya napupunta sa wala lang, kung susuporta po kayo financially sa isang preacher, sa isang pastor, padaanin niyo po siya sa church. Hindi ko po sinasabi na puro na ba sa church, number one, hindi niyo naman po talaga kailangan magbigay sa misyonaryo kasi ang kailangan niyo lang na ibigay sa Diyos is yung tithes ninyo. Okay? Wala nang ibang requirement ang Diyos sa inyo financially, tithes. Now, here's the thing, hindi po pinagbabawal ng Diyos na mag-over kayo ng tithes, pero sinasabi ng Bible, ang required lang sa inyo tithes, 10%. Nasa sa inyo na po yan kung magsusupport kayo. And what I'm saying is kung magsusupport kayo beyond the tithes, syempre sayang naman yun. Imagine niyo yung pera na nalulustay, kung hindi naman proper yung channel, para hindi po siya masayang, give it to the church. Wag po kayo magbibigay. And here's the thing, sinasabi ko na po siya, kahit sabihin nyo pang mabuting tao yan. Okay? Kasi alam nyo po, kung mabuting tao yan, alam niya sasabihin niya, pag tinanong siya, Brad, saan ko ba pwedeng i-send sa'yo yung support ko? Ang sasabihin niya, i-send nyo po sa church ko. Right. Kung totoo mabait na tao yan, ha? Pero kung sasabihin niya sa'yo, hindi bro, ito number ko, GCash, automatic po, sayang po yung padala ninyo. Sinasabi ko na po sa'yo, kahit pa mukha siyang mabait na tao, okay? Kasi walang church na magpapatunay na totoo yung mga sinasabi niya.
I'm just saying na we should start giving accountability to people na hindi po pwede na basta meron kang YouTube, may camera ka, may mukha kang pulpito at magaling ka mag-preach, okay lang na manghingi ka kahit kanino. Ang pera na ginagamit dapat sa gawain ng Diyos, dapat nanggagaling sa church, binibigay ng mga miyembro either by tithes or by donations. Again, ang requirement lang sa inyo ng Diyos ay tithes, 10%. Hindi na kayo kailangan magbigay kung kani-kanino pa. Pero kung gusto niyo magbigay, requirement, ang pinapakita ko po sa inyo is the fact na magbigay po kayo, padaanin po ninyo sa church. Huwag po kayo magbibigay directly sa kung kanino mga tao. Even if alam niyo na mabait yung tao na yun. If that is for the cause of Christ, padaanin. Kasi here's the thing, kanino ba binigay yung commandment para mag-preach ng gospel? Sa isang tao lang ba? Hindi. Kay Jesus, sa church. Sabi ni Jesus Christ, I shall give you the keys of the kingdom of heaven. Hindi po kay Peter lang. Okay? Catholic, hindi po kay Peter lang yung keys of the kingdom of heaven. Okay? Sa buong church po yun. Okay? But number 2, hindi lang po pwede kayo magbigay financially, pray for them. Sabi ng Ephesians 6 verse 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplications for the saints. And for me, sabi ni Paul, that utterance may be given unto me that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Kailangan ipag-pray rin po niyo yung mga leaders, yung mga church leaders po, yung mga evangelists, yung mga pastors, na sinusuportahan nyo, ipag-pray natin sila. Right? Or, what about, makinig tayo sa preaching nila. Right? Sabi sa James chapter 1, you don't have to turn there, sulat yun na lang po. We're running out of time. Sabi ng James chapter 1 verse 19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. And lastly, okay, so paano kayo magsusupport? Number 1, pwede kayo magbigay financially, make sure na padaan sa loob ng church. Pwede nyo silang ipag-pray. Pwede nyo, kung magsusupport kayo, pwede kayo makinig ng preaching nila. I mean, dapat makinig kayo ng preaching nila. And number 4, ito po yung tingin ko pinaka-importante. Kung meron kayong church or pastor or preacher na gustong suportahan, serve alongside with them. Sabi ng Philippians chapter 1 verse 3, I thank my God upon every remembrance of you, making always in every prayer of mine for you, all making requests with joy, for your fellowship in the gospel from the first day until now. Si Paul nagpapasalamat siya sa mga tao sa Philippi, na from the first day na nagkakilala sila, they were already serving together sa gospel. And here's the thing, okay, kasi malaki pong sa tingin ninyo, mas malaki yung naitutulong. Kung ang tingin ninyo, kasi ito yung mindset ng tao, di ba? Kaya sila nagsibibigay sa mission, kasi akala nila yung mission, yung pera na binibigay nila sa mission, mas malayo yung mararating. Ito po ang perspective ko niyan. Okay? Mas malayo po yung mararating kapag kayo mismo ang tumutulong sa mission. And I'm not saying na pumunta kayo sa Japan or sa India or sa Colombia or sa Cambodia or sa Vietnam or sa Thailand para mag-mission. What I'm saying is that you can be missionary here in the Philippines. Na kayo po mismo ang nagpipreach ng gospel kasi yun po mismo ang susi para mismo ma-encourage yung leader na mag-serve sa Diyos. Even Pastor Saki will say this. Maririnig niyo po ito sa sermon na mahirap po na sa kanya. Kaya po siya na-encourage na mag-serve sa Panginoon is because of the fact that Verity Baptist Manila is full of people that are soul winners. Kasi mahirap po, alam niyo po ang kagandahan sa soul winning, na mahirap po kasing maging tamad. 'Di ba? Kapag nakikita, and here's the thing, mahirap maging tamad kapag nakikita mo yung mga kasama mo masipag, pero kapag nakikita mo yung mga kasama mo tamad din, madali din maging tamad. I mean, isipin po ninyo, dati sa church namin, and si Brother Gilbert makakapag-attest po nito, mahirap pag soul winning. Alam niyo kung bakit? Kasi out of 100 people sa loob ng church, 10 lang yung nagso-soul winning every Saturday. Mahirap. Alam niyo kung bakit madali sa Verity Baptist Church na mag-soul winning? Alam niyo kung bakit? Kasi out of 70 people, 58 yung nag-soul winning. Okay? So, para ba lang kapag hindi ka nag-soul winning nung hapon na yun, parang ang dami mong na-miss. Na, ano ba yung nangyari? Bakit hindi ko yata alam yun? Ganyan.
Kasi hindi ka sumama sa soul winning, right? So para mas mahirap pa tuloy maging tamad. Yung sinasabi ko, mahirap maging tamad kapag yung mga kasama mo masipag. Pero kapag yung mga kasama mo tamad din, madali din po maging tamad. O mahirap din po maging masipag. So, sana nagabayan kayo ng listener. And again, gusto ko po muna nyo, hindi po yun separate. Checklist po yun na dapat ninyong sundan. Ito ba ang pastor na dapat kong suportahan? Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord, maraming salamat po sa harap pong to. We hope, Lord, na ito pong guidelines po na nakita po namin from your word ay maging gabay po namin sa kung sino po, Panginoon, ang susuportahan po namin sa ministry. We believe, Lord God, na ito po ay isang team effort na ang pastor or ang tao na pipiliin po ninyo na mag-lead po sa amin ay gagabay po sa amin. Pero kailangan po namin din siyang suportahan, Panginoon. And sa po suporta po namin, tingnan po namin sana, Panginoon, yung tao nito kung siya po ay qualified sa inyong pong harapan. Kung siya po, Panginoon, ay nagpipreach ng salita ng Diyos, kung siya ay nagsusolve winning, kung siya po ba ay may care or may pangangalaga, Panginoon, sa aming pong mga kaluluwa, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, mag-guide po sa amin. Bless niyo po, Panginoon, Verity Baptist Church Cavite, Panginoon. Ganyan din po ang iba po mga ministries ng Verity Baptist Church, yung Pampanga, yung Manila, Panginoon, yung Laguna, Panginoon, and all the plans, Panginoon, ng aming pong pastors na si Pastor Saki. Kayo nga rin po, Panginoon, mag-bless, Panginoon. Patawad sa amin po mga kasalanan, Christ in my pray. Amen.